Actually, Bombo Angie, na ginagawa yon kapag malaki yung ilog sa Pinit. That Mm. time po kasi nung kami ay bumiyahe, papuntang mainland, medyo malakas pa yung ilog kasi alam naman natin yung recent typhoon. Yes. Typhoon, I think, Ramil yata yun. Medyo malakas po ang naging 4 days na medyo continuous na pag-ulan, kaya medyo lumaking ilog. Yung napag-isipang remedyo or paraan para makatawid pa rin yung ating mga kababayan, especially palabas o ng coastal, ay yung Mm. salbabida. Nagkataon po yan, Bomba Angie, na talagang kailangan na lumabas kasi kung makasama mga bisita natin from Quirino Province, kailangan na nilang pumasok sa kanilang mga trabaho. Ayun, napilitan din kami. Pero kaya naman, Bombo Angie, kasi actually last year nangyari din yung sa Babida na yun. Doon nilalagay yung mga single motors. Mas malala pa noon. Mhm. Pero yun, yung sa amin nun, medyo okay pa yun. Bombo Angie, actually. Yun nga lang, kung hindi talaga sanay, medyo kinakabahan. Actually, ginawa namin yun kasi mga kasama ko, di marunong silang lumangoy. Yes po. Kaya napilitan silang mag-request na kung pwede, sakay na lang sila sa salbabida. Para Mm. naman, yun, di natin alam yung mga pangyayari. Kaya naging safety precautions na rin namin yun na sumakay na rin sila sa salbabida. And then, Bombo Angie, yung talagang problema namin doon pag lumalaki ang ilog, either wag ka nang tumuloy or tumuloy ka, pero take the risk na Yes isakay mo po. talaga yung single motor mo doon sa salbabida. Actually, dalawang ilog yun, Bombo Angie, is sa Finit River Mm. Yes po. na Yes po. isang barangay. Ah, Oo. Ito Sir Kim kasi talagang kung makikita ho natin, mga kapatid po nating mga AGTA din, yung nga hong ito, nag-a-assist po dun sa mga motorist po natin, Sir Kim. yes po, yes po. Sila po yung mga kapatid nating agta na talagang nakatira na din po sila dun sa barangay na yon, sa Pinit, barangay sa Pinit po ng bayan ng Disilacan. Mm. Well, ito Sir Kim, nakikita ho natin no, dun po sa mga videos mo na somehow, dun po sa taas po nitong ang ilog, is meron po yung ang parang hanging bridge po, sir. Yes po, Bombo Angie. Yan po yung ginawa nila noon. Kasi actually, Bombo Angie, yung area na dati yun po yung barangay site ng Sapinit. Pero Oo. may typhoon po way back, I think, di ko lang sure, basta malakas po yung typhoon na yon, nagkaroon ng malaking pagbaha. Kaya po na-wash out, sabihin na lang po natin na-wash out yung area na yon. Kaya Mm. lumipat po sila ng barangay site. Yung hanging bridge na yon or footbridge na yun, ginawa para daanan talaga ng yung mga driver, mga pasahero kapag galing sila ng mainland kapag malakas yung ilog. Yun po yung ginawa nilang paraan para hindi na po sila dumaan sa or tumawid sa ilog. Daan na lang po sila sa footbridge or hanging bridge. But this time, sir, hindi po siya nagamit nito nga pong recently na pagtaas po ng tubig po diyan. Nagamit naman po siya, Bombo Angie, pero yun nga, nakita mo yung video natin dun sa footbridge. Medyo alanganin talaga Yes. kung may kaba ka, kung di ka sanay dumaan sa ganong tulay, medyo kakabahan ka talaga. Baka yun, may tendency rin na magkamali tayo sa paglakad or pagtawid doon. May tendency rin mahulog tayo kung di tayo marunong. Oo. Well, ito, Sir Kim, kasi nakita ho natin na medyo malakas din po yung agos ho nitong ang, ito yung ilog na dinadaanan nga nitong ang mga kababayan natin. Parang somehow meron po ba kayo yung mga panawagan sa atin pong pamalaan or yung gusto pong mangyari? Ito, magtayo po ng tulay, somehow kahit na papano yung nga pong po, pwede pong daanan po natin mga kababayan. Kasi parang risky din po, sir. Ito nga pong itong ginagawang pagtawid po doon sa mga ilog. Yes, Bombo Angie. That time kasi no choice talaga kami. Mm-mm. Pero kung mapansin sana ng mga nasa matataas na posisyon ng gobyerno, sana mabigyan din ng pansin yung aming lugar. Talagang mas ginugusto na ng mga taga Divilacan ngayon or even Makunakon na mag single motor na lang, magbaylan na lang kaysa mag-eroplano talaga, Bombo Angie. Kasi recently, alam mo naman yung nangyari Yes. doon sa mga eroplano na bumabiyahe ng coastal. Medyo nagkaroon talaga ng mas lumala yung takot talaga para sa akin, even me, na Mm-mm. nagsumasakay ng eroplano talaga, na nagkaroon na ako ng karagdagan takot. May takot na nadagdagan pa ng Yes. takot talaga na sumakay ng eroplano. Kaya kung mapapansin sana yung aming kalagayan doon,
Pero, yun nga, sana mapansin talaga para naman mabigyan ng mabilis na aksyon. Lalo na yung sa, actually, Bombo Angie, ang problema na lang talaga ay yung ilog pag lumalaki yon, Mm-mm. talagang mahirapan kami. Nawa, bigyan ng pansin na gawan nila ng mas konkreto at mas matibay na tulay yon, yung area na yon, Bombo Angie. Para naman mas maging convenient at Yes. mabawasan yung kaba at takot namin na mga taga-coastal. Even taga-mainland, Bombo Angie, namamasyal na rin sila sa Divilacan para naman ma-enjoy daw nila yung view. Pero yun nga, Yes. they take the risk para naman mapasyal nila yung magagandang lugar ng coastal. Mm-mm. Sana mapansin talaga ng mga national government, even provincial government, yung ating hinain concerning po sa bagay na yan. Oo, hopefully po, no, Sir Kim. Pero matanong ko na lang din ho, Sir, from Adivilacan, kasi I know na marami din pong mga gustong pumunta po diyan sa, from mainland. Pero momotorsiklo po sila papunta po diyan sa may Divilacan. Gaano po ba, ilang oras po ba yung ang abutin po ng biyahe kung sila po ay dumaan dito po sa Ilagan, Divilacan na road po, Sir? Bombo Angie, situational kasi yan. Pero Mm-mm. kapag ganitong maganda ang panahon, sabihin na lang natin, nasa 4 to 5 hours yung ating biyahe sa single Mm-mm. motor. And actually ngayon, naayos na yata nila ulit yung daan. Pwede na yata ulit yung mga four-wheel drive cars, Bombo Angie, na ma-access ang Divilacan, Makunakon. Okay. Well, Sir Kim, ito ibibigay ko na lamang po itong pagkakataon po na ito sa inyo. Kung meron po kayong mga panawagan sa atin pong mga kinaukulan. At the same time, mensahe po ninyo sa atin pong mga kababayan po, yung pong mga residente po ng Divilacan. Of course, yung pong mga, bumibisita po sa may Divilacan po, Sir, please guide po, Sir Kim. Okay, maraming salamat po. Buti sa ating mga nakaupo sa gobyerno, diretsuhin ko na, nawa, bigyan nyo ng pansin itong Ilagan Divilacan Road na ito kasi ito na lang talaga yung nakikita naming paraan, hindi lamang po para maging mabilis ang transportasyon ng ating mga kababayan. Nakikita na rin namin ito na paraan upang umunlad yung ating bayan na dito sa Divilacan at nawa, actually mayroon ng budget yata ito, Bombo Angie, nawa Mm-mm. mapabilis yung ating paggawa ng ating yan, Divilacan Ilagan Road para naman hindi lang kami yung nag-enjoy ng ganda ng ating bayan. Bagkus lahat po ng mga gustong mamasyal Mhm. ay hindi na po sila mag-take ng risk at maranasan yung mga naranasan namin. Bagkus maging mas easy pa yung magiging smooth yung ating pagbisita sa bayan ng Divilacan at bayan ng Makunakon. At sa aking mga kababayan naman, nawa lagi po tayong mag-ingat, yung mga namamasada po, yung mga bumabiyahe araw-araw. Nawa po maging safe po kayo palagi. Nawa, drive safely po at ingatan po natin yung ating inang kalikasan at sa ating mga gustong pumasok po sa Divilacan ngayon, medyo okay po yung daan ngayon. Pero yun pa rin, mag-ingat pa rin po tayo sa pagbiyahe. At nawa, yun nga, ingatan po natin yung ating kalikasan. Pati pansin namin, marami na pong mga kalat sa Mhm. ating daan. Nagkalat na rin po yung mga basura. Nawa, wag po natin gawin yun kasi ito po yung ating isa po sa paraan na makakasira sa ating kalikasan. Nawa, ingatan po natin yung kalikasan natin at mag-ingat po tayong lahat. Nawa, tayo pa rin ay patuloy na magkaroon ng hope magkaroon ng hope na maayos po yung Ilagan Divilacan Road as soon as possible po. Yun lamang po, Bombo Angie.